Ngayon pong July 12 ang desisyon ng The Hague International Tribunal para sa ating laban sa ating karagatan, sa West Philippine Sea. At sana'y magkaroon ng kapayapaan. Dahil andyan ng mga iringan, mayroong practice ngayon ng China, military practice, ginagawa nila ngayon. At ito po nawa ay magresulta ng kaayusan. So yan ang kalaban natin bilang bansa pagdating sa larangan ng ating karagatan. Pero may mas higit tayong problema sa loob ng bansa. Mas matindi. Andiyan ang corruption, andiyan ang mga paggamit ng mga mayayaman, yung exploitation sa ating mga mahihirap na kababayan. So ang paraan ng dyablo ay ganyan din maging sa kaharian ng Diyos, maging sa iglesia ng Panginoon. Binabanatan niya sa panlabas at sa panloob. Kung hindi siya magtagumpay sa labas ng iglesia na hindi niya kayang mapabagsak, mag-a-apply siya bilang miyembro ng iglesia. Kaya doon siya manggugulo sa looban ng iglesia. Yan ang pinakamatindi. Ngayon ay panahon ng bagyo, maraming bumabagsak na mga puno. May naalala akong kwento na kung saan ay napakalaking puno, na kung saan ay ilang taon na. Pero siya'y bumagsak, ang tingin nila dahil sa malakas na bagyo. Pero nung bumagsak, nakita nila, butas na pala yung loob. Dahil may malaking problema sa loob. So ganyan ang buhay ng mga nais na sumunod sa Diyos. Nais na maglingkod sa Diyos. Aatakihin ka, hindi kanya tatantanan si Satanas na kalaban ng Diyos. Sa labas at sa loob. Sa loob ng pamilya mo bilang mananampalataya. Sa iyong trabaho. Sa atin bilang iglesia. Magdiriwang tayo ng 37 taon sa habag ng Diyos. Maraming atake sa labas. Marami siyang atake sa loob. Kaya ito ang makikita natin sa pinag-aaralan natin sa buhay ni Nehemiah. Hindi lang ito issue ng pagtatayo ng pader. Issue ito ng tao ng Diyos. Issue ito ng karangalan ng Diyos. Issue ito ng pagsamba sa Diyos. Kaya si Nehemiah sa kanyang kalungkutan dahil matagal ng panahon, nawasak ang pader ng Jerusalem. At ang mga tao ay walang proteksyon. Ang mga tao ay hinihiya. Ang pangalan ng Diyos ay pinagtatawanan. Kaya siya sa kanyang pananalangin ay pinayagan siya ng Haring Artaxerxes sa aklat ni Nehemiah. At dito'y nakita natin ang kanyang paggawa. Nakita natin ang kanyang panghihikayat sa bayan ng Diyos. Itayo natin ang pader ng bayan ng Diyos. At nagawa niya ito, bagamat may mga external na mga kalaban sa chapter 4. Pagdating na chapter 5, merong kalaban sa loob. At ito yung binasa sa atin na banal na salita ng Diyos, na may kalaban sa loob na higit na mapangwasak. Sinabi dito ni James Montgomery Boyce, the most successful attacks upon the church have come not from unbelievers, but from those within, from people who have professed to know God and Jesus Christ. Yung matinding kalaban, hindi yung nasa labas ng mananampalataya na umaatake talaga, pumapatay. Pero ang matinding kalaban, yung nagpapahayag na kilala niya ang Diyos at si Jesucristo. At hindi ito teorya lang. Maraming iglesia, maging Reformed Baptist Church, ang nahati dahil sa kalaban sa loob. Ngayong umaga, tingnan natin si Nehemiah. Paano niya hinarap? Anong prinsipyo ang dapat nating matutunan sa paglaban sa mga kaaway sa labas at sa loob, sa mga atake ni Satanas,
sa Iglesia ng Panginoong Hesukristo sa bayan ng Diyos. Muli natin basahin ang ilang bahagi dito sa Kabanata 5. Sabi diyan, pagkatapos na marinig niya ang mga hinaing ng bayan dahil sa mga internal problem, sinabi niya sa konfrontasyon sa kanyang mga kababayan sa verse 9, kaya't sinabi ko, ang bagay na inyong ginawa ay hindi mabuti. Hindi ba marapat na kayo'y lumakad ng may takot sa ating Diyos upang maiwasan ang pag-aalipusta ng ating mga kaaway na bansa? Sa verse 14, bukod dito mula ng panahong ako'y hirangin na maging tagapamahala nilang lupain ng Huda, mula sa ika-20 taon hanggang sa ika-32 taon ni Haring Artaxerxes, sa makatuwid ay 12 taon, ako at ang aking kapatid ay hindi kumain ng pagkaing panustos para sa tagapamahala. Ang mga dating tagapamahalang nauna sa akin ay nagpataw ng mabigat na pasanin sa taong bayan at kumuha sa kanila ng pagkain at alat bukod sa 40 siklong pilak. Maging ang kanilang mga lingkod ay nagmalupit sa taong bayan. Ngunit iyon ay hindi ko ginawa dahil sa takot sa Diyos. At sa verse 19, O aking Diyos, alalahanin mo para sa aking ikabubuti ang lahat ng aking ginawa para sa iyong bayan, para sa bayang mo ito. So anong prinsipyo makikita natin sa pakikipagharap sa mga atake ng dyablo? Maging sa loob ng kanyang bayan, maging sa loob ng kanyang iglesia. So in time of oppression, pwede tayong tumingin sa Diyos, kagaya niya sa verse 19, O aking Diyos. Huwag nating tingnan lamang ang mga tao, kapatid na gumagawa ng hindi tama o pananakit na nakasisira sa komunidad ng Diyos. Tumingin tayo sa ating Diyos. Yan ang ginawa niya sa pasimula pa lang sa chapter 1. Ikaw ang soberano sa lahat. Ikaw ang gumawa nito sa amin, bagamat bayan, itinapon mo kami sa bayan ng Babylonia. At ikaw ang Diyos na nagtubos sa amin, kami iyong lingkod, may pagkilala sa Diyos. Ganito ang dapat nating makitang prinsipyo maging sa loob ng iglesia, ng bayan ng Diyos. Ganyan ang ginawa ni Nehemiah. Tumingin siya sa soberanong Diyos at tumingin siya ng may pagkatakot sa Diyos. Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dapat tayong matakot sa Kanya. Higit sa kanino man. Pagkatapos, gumawa ng ayon sa Kanyang banal na salita. Yun ang simpleng prinsipyo na gusto kong tingnan natin. At yan ay applicable hindi lamang sa loob ng iglesia, applicable yan sa buhay ng pamilya. Applicable yan sa buhay ng mga kamanggagawa, lalo na kung pare-pareho kayong naglilingkod sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Tumingin tayo sa Kanya ng may takot at gumawa ayon sa Kanyang pinahayag sa Biblia. Huwag tayong gumawa ng labag sa Kanyang pinahayag, sapagkat ang Kanyang gabay at pagpapala ay ayon sa Kanyang kalooban, hindi sa nararamdaman, kundi sa Kanyang salita. So, kumusta ang iyong pakikiharap sa mga issues, sa iyong personal na buhay, sa atin dito bilang sambahayan, bilang pamilya ng Diyos? Paano natin kinokompronta ang bawat isa sa ating mga kamalian, sa ating mga kasalanan, upang ituwid ito at hindi masira ang bayan ng Diyos? Si Satanas ay napakamagaling, napakamatalino, napaka-clever. Siya ay magaling sa technology. Mas magaling sa iyo at sa akin. Gagamitin niya ang lahat
para sirain, upang bigyan ng kahinaan, upang masira ang pangalan ng Panginoon. Sa pasimula ng Book of Acts sa gawa, makikita natin yan. Nakita natin ang tagumpay ng pangangaral ng salita, 3,000 tao sa pangangaral ni Pedro ay talagang binautismo na naging miyembro ng iglesia. Praise the Lord! And this is chapter 5, ito na ang atake. Si Ananias and Sapphira, nagsinungaling. At malaking pagkasira ito sa testimonya ng iglesia ng Panginoon. Sa pasimula pa lamang, anong testimony sa mundo ang iyong ipapahayag kung kayo'y nagsisinungaling sa isa't isa? Lalo na sa banal na Diyos, Espiritu Santo. Kaya nakita natin dito ang action ng Panginoon. On the spot, pinatay niya si Ananias and Sapphira. And then makikita natin sa mga susunod dito sa chapter 6, kaya nagkaroon ng mga diakono dahil nagkaroon dito ng paglalaban-laban dahil sa mga rasyon. Lalo na sa mga balo. Magkakapatid sa Panginoon. Pero sa panahon ng krisis, narito ang panganib. So yan ang kasaysayan sa Biblia, sa maraming panahon. At dito sa aklat ni Nehemia, tingnan natin ang prinsipyo. Paano niya kinumpronta ang kamalian, ang kasamaan, ang problema na applicable na principle sa ating mga relationship, sa ating pamilya, sa ating mga magkakapatid sa Panginoon. Si Nehemia ay merong tayong matututunan ditong dalawa. Ang tingnan natin dito, yung kanyang makadiyos na pamamaraan sa pagharap sa mga problema, sa mga kamalian, sa mga kasalanan. At dito mahahamon ka kung paano mo hinaharap yan. Marami tayong mga alalahanin na pakikiharap sa nagdaan, baka ating kinahihiyan na maalala dahil sa mga kamalian. At matuto tayo dito sa banal na salita ng Diyos at makikita din natin dito sa pangalawa yung kanyang makadiyos na pamumuhay na naaayon sa kanyang pinahayag na pananampalataya. He walked what he talked. Yung kanyang pinahayag na pananampalataya, consistent sa kanyang pamumuhay. Walang kredibilidad ang leader. Kapag siya ay nagtuturo, nagsasabi, pagkatapos yung sarili niyang pamumuhay, kaya mabigat kami. Mabigat ang kalagayan ng mga mangangaral. Baka hindi pa alam ni Tibo yun. Kung nakita niyo sa Facebook si Tibo, kinuha niya yung 2 upuan at yung sandok at siya'y nangaral. Hindi ko alam kung anong lingwahe yung kanyang ipinangaral ni Tibo. German siguro. Pero magandang senyalis ito. Gusto nating encourage sa mga anak natin at kalalakihan na talaga ang Ebanghelyo ipangaral. Sabalit, kami na mga tagapangaral, doble ang hatol. Dahil kami madalas magsalita at kung maraming salita, maraming posibilidad na magkamali. Mas maraming salita, mas maraming panganib. So si Nehemia, makikita natin ang kanyang leadership sa kanyang pamamaraan, maging sa kanyang sariling personal na pamumuhay. So una sa lahat, tingnan natin dito sa Kabanata 5, sa internal problem ng bayan ng Diyos. May panganib dito. Ang panganib, ang kanilang existence as a community, as people of God. Ang panganib dito, yung kahihiyan sa mga kaaway. Hindi ba kayo bayan ng Diyos? Ba't kayo ganyan? Ang panganib dito, yung karangalan ng Diyos. Yan ang panganib sa iglesia kapag hindi tayo nagkakasundo. Yung pangalan ni Kristo, mapapahiya. Yung testimony natin, kung sa pamilya hindi maayos, kung sa trabaho hindi maayos, kung sa iglesia, paano mo aakitin ng tao na maligtas at mamuhay kung sa atin ay hindi nakikita.
So una sa lahat, tingnan natin dito, may problema. Paano ang pamamaraang makadiyos na ipinakita ni Nehemiah? It's napakahirap ito. Ilagay mo ang sarili mo kay Nehemiah. It is very hard, it is very difficult. But he must stand for God and para sa kapakanan ng Diyos. You see, sa verse 1 dito, nagkaroon ng malakas na pagtutol ang taong bayan. At ang kanilang asawa, take note, mga asawang babae. Mga asawa, laban sa kanilang mga kapatid na mga Hudyo. Laban sa kanilang mga kapatid. Mga asawa. Bakit? Sapagkat sila ang tagapagluto ng pagkain. At ang kanilang mga asawa ay busy sa pagtatayo ng pader. Kaya hindi sila masyado marahil makapagtrabaho at kumita ng pera para may makain sa araw-araw. Kaya itong kanilang prioridad na itayo ang pader ng bayan ng Diyos. Mayroong problema ng kahirapan. May reklamo sa mga nagluluto sapagkat silang nagluto, silang magpapakain. Imaginin mo kung sabihin dito ng mga asawang lalaki, pasensya ka na dear, alam mo naman, busy tayo sa pader ng Diyos, di ba? Eh kung sabihin ng asawang babae, o sige, ipakain ko kaya ang pader sa iyo. Ito ang breakfast natin, pader. Okay? Mamayang tanghali, pader uli, okay? Mamayang gabi, pader uli, at merienda mo, pader na naman. So you see, yung understanding dito sa mga nanay, sila kasi ang nagpapakain. Sila yung nahihirapan. Ito ang haharapin ni Nehemiah. At kanya itong inalam mabuti. Ito ang ating makikita sa makadiyos niyang paraan. Inaalam niyang mabuti, pinapakinggan niya. Hindi siya madali na akala mo ay Wikipedia. Pag-type mo, Google, anong tanong dito? Sagot. Meron ba sa inyong ganyan? Pag mo problema, akala mo ikaw yung search engine. Ikaw yung Wikipedia. Ikaw ang encyclopedia. Hindi po ganyan si Nehemiah. Bawat problema ay unique in one sense. Iba-iba, maliit o malaki, kailangan unawain, kailangan pakinggan, kailangan malamang mabuti. Yan si Nehemiah. Pinakinggan niya ang mga nanay, ang mga kababaihan. At may grupo dito sa verse 2, may grupo dito ng mga laborers, mga mahihirap. Ano yung kanilang reklamo dito? Sapagkat may nagsabi kasama ang ating mga anak na lalaki at babae, tayo ay marami. Kumuha tayo ng trigo upang tayo may makain at manatiling buhay. Ito yung mga laborer, ito yung talagang, kumbaga, isang kain, isang kahig, isang tuka. Kung walang kahig, walang tuka. So ito yung kanilang kalagayan, mahirap sila. At dahil mayroon silang prioridad na pader, lalong walang trabaho at walang pagkain sa pamilya. And so ang sabi niya dito, mukhang may masisense mo na parang mag-riot dito. Sabi niya, kung hindi tayo makakuha ng pagkain, para bagang kukunin nila sa persahan ng pagkain para mabuhay. Yan ang hinaharap ni Nehemiah. Yan ang kanyang inuunawa dito. At mayroong grupo ulit sa verse 3, may nagsabi, aming isinangla ang aming bukid. So medyo middle class ito siguro. Meron silang lupain. Pero dahil sa kahirapan din anong nangyari, ang aming mga bukid, ang mga ubasan, ang mga bahay, upang makuha ng buti dahil sa tagutom. Dahil sa tagutom. So yung kanilang ari-arian siguro isinangla nila. At ang panganib dito, kung hindi mabayaran dahil walang kita, meron silang priority, yung pader ng Jerusalem. And so yung mga mayayaman dito, yung mga mapagsamantala dito na kababayan nila, pauutangin sila. Pero kung walang mabayad, yun ang kanilang collateral. Pauutangin, pero kung hindi mo mabayaran, kukunin kay lupa mo. Ito ang sitwasyon dyan. At yan ang nangyari na krisis dito. And then may another group na verse 4, may nagsabi kami, naghiram ng salapi para sa buwis, na hari na ipinataw sa aming mga bukid at aming mga ubasan.
Ito naman yung pambayad nila sa buwis. Mas middle class siguro ito. Pero ganun pa rin ang nangyari sa kanilang lahat. Merong paghiram ng pera, pambayad sa lupa, pambayad sa taxes, pero kung walang pambayad sa mangungutang, mahahatak ang kanilang mga ari-arian bilang kanilang collateral. At yan ang internal problem na hinarap ni Nehemiah. At hindi madali yan. Bakit? Dahil mismo bayan ng Diyos, community of God's people, sinasamantala. Daig pa siguro nito yung Bombay o yung 5-6. Ang tubo dito, more than 12%. Hindi na kayang bayaran nila dahil sa tagutom, dahil sa crisis. At ang malungkot nito, ginagawa nila yan sa kanilang mga kapatid sa Panginoon. Examinin natin ang buhay natin bilang community, bilang iglesia, anong attitude natin sa kapatid sa Panginoon, lalo na sa mga nangangailangan nating kapatid. May batas ang bayang Israel. Malinaw yan sa batas ni Moses. Exodus chapter 22 and verse 5. Exodus 22 and verse 5, kung ang sino man ay magpastol sa isang bukid o sa isang ubasan at pakawalan ng kanyang hayop at maginain ng bukid sa iba, siya'y magsasauli muli sa pinakamainam na kanyang sariling bukid at mula sa kanyang sariling ubasan. Maraming mga patakaran dito, pero meron din sa aklat ng Leviticus 25. And then, makikita natin dyan na may mga batas na kung sila man ay mangutang, pagdating ng 7 taon, ibabalik sa original na may-ari ang kanilang lupain, o kaya 50th Jubilee year. Kung siya man ay nabaon sa utang, ang iyong kapatid dahil sa pangailangan, may batas ito na sila'y iyong tulungan, iyong kahabagan. So sa lumang tipan, ay binibigyan diin dito sa bayan ng Diyos ang habag, mercy, compassion sa iyong mga kapatid. Kung paano ang Diyos ay nahabag sa ating lahat. Ganyan tayo sa ating mga kapatid. Ang ating Ama ay mahabagin at compassion at bilang mga anak ng Diyos. Yan ang nire-require niya sa lumang tipan, maging sa bagong tipan. So mga kapatid, kumusta ang ating puso sa kapatid? Mahabagin ka ba sa mga tao, sa pangkalahatan, subalit sa sarili mong kapatid? May prinsipyo dito na tinuturo sa atin, sa aklat ni Nehemiah. Maaring wala sa atin dito na nag-exploit na mayaman sa mahirap. Kung meron man, magbago tayo dyan. Sapagkat yan ang ine-expose dito. Pero ang point dito, sinabi nga ni Pastor Ted Donnelly, the principle is very clear. And here it is. All unbiblical behavior is divisive, unbrotherly, and divisive. Whenever we act in the way that is contrary to the Scripture, we broke injure to our fellow believer. We cannot sin in isolation. When sin comes into our fellowship, it will eventually divide the fellowship. Ang sinasabi niya sa atin, anumang pag-uugali, lalo na sa kapatid, na hindi ayon sa Biblia, ay ito'y naghahati sa ating fellowship. Ito'y nagsisira. Ito ay hindi pagmamahal sa kapatid. Hindi ka pwedeng gumawa ng kasalanan ng hiwalay dahil
Sabi nga, ang sakit ng kalintingan ay dama ng buong katawan. So kung ano man ang kasalanan na ginagawa natin, may epekto ito sa buong iglesia, buong komunidad. At ang bawat karakter na hindi makadiyos, so examine your life and my life. Kung may karakter ka na hindi makadiyos, yan ay nagsisira. Yan ay naghahati. Kaya dito may matututunan tayo kung papaano niya hinarap ito na krisis sa loob ng iglesia. Napakahirap ito sa kanya sapagkat ang mga gumagawa dito yung mga mayayaman, yung mga respetadong mamamayan, mga influential. At sino si Nehemiah? Bagong salta lang siya dito sa bayang ito. Matagal siya doon sa Persia. Tinapon sila doon. Doon na lumaki si Nehemiah. Pero dahil lang sa kanyang pagmamahal sa Diyos at sa bayan ng Diyos, narito siya upang itayo ang pader ng Diyos at makasamba. Pero ito ang problema mismo sa loob. At mga taong mayayaman at maimpluwensya ang nag-e-exploit. Ang gumagamit sa mahihirap, yung mahirap, lalong naghihirap, yung mayaman ay lalong yung mayaman. May kaibahan ba ito sa ating bansa? Kitang-kita natin dito ang exploitation, mahirap, lalong naghihirap, mayaman, sobrang mayaman. So mayroong application dito sa atin. Mahirap ito. Baka itong mga taong ito ay mga untouchables. Mahirap itong komprontahin. Parang humanap ng problema sa buhay mo kapag ikinorek mo ang mga taong ganyan sa palagay ni Nehemiah. Pero siya'y kailangang humarap dito. Kaya inalam niya ang buong sitwasyon at kailangan niya itong komprontahin at ang confrontation ng problema, ng kasalanan ay laging mahirap, di ba? Ayaw natin ng pakikiharap sa mga kasalanan o kaguluhan na nagagawa. Lalo na kung Pilipino tayo, ayaw natin yan eh. Anong ginagawa ng karamihan? Dadaanin sa galit, dadaanin sa iwasan, dadaanin sa walang kibo. Pero sa kaloob-looban, sasabog na parang bulkan. Meron bang ganyan dito? Meron ka bang conflict sa kapatid? Parang ini-ignore, parang wala lang. Pero meron. Hindi ito madali, lalo na sa isang leader. Kung mahina ang leader, hayaan niya na lang. Sige lang. Kung presidente, iwasan mo na lang. Matatapos din naman ang termino mo. Bahala na yung susunod. So yung problema hindi naaayos. At ganyan din sa iglesia hanggang ang kasalanan ay hayaan na lang at ito'y pumutok at lalong magwasak sa looban ng bayan ng Diyos. Hindi maganda rin yung lahat na lang ng bagay gusto mo komprontasyon. Hindi maganda yun sa isang mananampalataya. Mayroong utos ang Diyos na love covers multitude of sin. May utos ang Diyos sa atin na talaga ng pagpapatawad, ng pagpapasensya sa isa't isa bilang mga magkakapatid. So, hindi maganda yung lahat na lang gusto mo ay komprontasyon o harapan. At karaniwan doon ay galit. Pero there are times, kailangan nating gawin ito sa makadiyos at biblical na pamamaraan. Yan ang natututunan natin kay Nehemiah na very applicable sa pamilya, sa kongregasyon, sa church. So mayroong pag-alam siya at may proseso siya dito na makikita natin. Take note sa verse 6. Sa verse 6, yung proseso na ginawa ni Nehemiah na matututunan natin sa pakikiharap sa mga nagdudulot ng kamalian at kasalanan. Sa verse 6, anong naging damdamin ni Nehemiah dahil sa mga mayayaman na gumagamit sa mahihirap na lalo naghihirap. Naggalit siya dito. Ang sabi niya, ako'y galit na galit ng aking marinig ang kanilang daing at pagtutol at lihitin mo itong galit.
Maring maka-Diyos ito nagalit. Pero bantayan natin ang sarili natin. Maraming galit na hindi na maka-Diyos. May mga galit na wala ng kontrol. At ginagamit ang mga bahagi ng katawan, lalo na yung maliit na dila na sumisira. Pero si Nehemia, sa kanyang proseso ng pakikipagharap sa mga nagdudulot ng problema sa komunidad, lihitimo na kanyang ikinagalit. Siya na-upset, hindi tama ito. Pero, verse 7, ang sumunod, siya ay, pagkatapos ng pag-isipan, ito'y pinag-isipan ko ito, pinaratangan ko ang maharlika at mga pinuno. Yung sumunod, may galit siya, pero sumunod, kalmante na siya. Paano nangyari yon? Pinag-isipan niyang mabuti. At tiningnan niya mabuti sa kautusan ng Diyos. Ayan yung magandang matutunan natin, Dahil madalas magalit pero hindi kumakalmante. Tuloy-tuloy ang pagkagalit. Pero siya, nagalit dahil lihitimo yun, pero siya ay nag-isip at maaaring nanalangin siya kagaya ng kanyang karakter, mapanalanginin siya at dumadalangin siya sa kanyang pag-iisip na ayusin at paraan na dapat ay makadiyos. Yun ang kailangan natin, makadiyos na paraan. At siya'y naging panatag sa kanyang isip. Karamihan sa atin ay mabilis, magalit, hirap na hirap maging kalmante. At ang karaniwan, lalong nakakapanira ng ating kapwa at komunidad. Pero si Nehemia ay very mature, pinag-isipan, kinonsider, at kanyang pinalano ng mas maayos. Maingat sa paggamit ng dila. Ito mga kapatid, ang kahinaan natin, marami sa atin ito. Kailangan nating matutunan si Nehemia and then yung kanyang pakikipagharap. At itong kasalanan nila ay public. And so kailangan ito deal publicly. Ang kasalanan pampubliko ay pampubliko. Pero kung may kasalanan na nagawa sa iyo na private din yon. Ayusin mo ng pribado, kayo lang. Huwag mong ilagay sa Facebook o sa Twitter mo na nabasa ng buong daigdig. Huwag mong sabihin sa ibang tao na walang kaalaman sa conflict ninyong dalawa. Yan ay chismis. Yan ay paninira ng puri, yan ay labag sa Diyos. Yan ay pagwasak ng ating komunidad. Mga kapatid, kung meron tayong ganyan, magsisi tayo, hahatulan tayo ng Diyos. And then kung public, kagaya dito, publicly hinarap ito ni Nehemia. Tingnan nyo ang kanyang pakikipagharap, very objective sa verse 8. Sinabi ko sa kanila, kami sa abot ng aming makakaya, aming tinubos ang aming mga kapatid na mga Hudyo at ipinagbili sa mga bansa. Ngunit inyo namang ipinagbili ang inyong mga kapatid upang sila'y maipigbili sa amin. Objective ito. Nakatingin sa problema, nakatingin sa talagang sitwasyon. Hindi ito personalan, hindi ito emosyon, kundi nakatingin doon sa objective. Ano talaga yung pinaka-issue? Karamihan sa atin, hindi nakatingin sa issue, nakatingin sa personality. Tama ba yon? Pag may conflict, kanya-kanyang siraan. Ang masama dyan, hahalukayin pa lahat ng mga matagal ng panahon at itatapon sa iyong mukha. Hindi yan ang turo ni Kristo sa atin. But si Nehemia, napaka-maka-Diyos niya, napaka-objective. Ito ang issue. Stick to the issue. Hindi ito personalan, hindi pagwasak ng personality. Hindi niya sinabi, kayo mayayaman na kayo? Sobra naman kayo Walang ganyan Sabi niya, ito ang sitwasyon. Ito ang inyong ginawa. So, nakafocus sa issue, hindi sa personalidad. Mga kapatid, kung mayroon tayong maling paraan, magbago tayo, magsisi tayo dyan. Maapektuhan ng community, maapektuhan ng iglesia. At dito, maka-Diyos siya, may pakiusap sila sa verse 9.
Sinabi ko, ang bagay na inyong ginawa, hindi mabuti yan. Hindi ba mas nararapat na kayo lumakad ng may takot sa ating Diyos upang maiwasan natin ang pag-alipusta ng mga kaaway? Mayroong objectivity. Ang issue dito, mali ito ay magdudulot ng kasiraan sa testimonya ng bayan ng Diyos at kahihiyan, yung testimony ng church. Mga kapatid, baka ang isip mo lang sarili mo. Hindi mo iniisip, ikit kabahagi ng iglesia ng Panginoon at ang kanyang pangalan ang nakataya dito. So yan ang matutunan natin, may pakiusap siya. So mayroong natutunan tayo sa confrontation dito. Mayroong pag-alam, may pagkagalit kung mali, pero immediately may calmness galing sa Diyos, and then stick to the issue. And then, makikita din natin dyan ang kanyang pag-offer ng solusyon. Sabi niya sa verse 10, gayon din ako at ang aking mga kapatid, ang aking lingkod ay nagpahiram sa kanila ng salapi at butil. Tigilan na natin ang mga ganitong pagpapatubo. Isaulin ninyo. May pagsasaayos ng mga pagkakamali. Ang verse 12, pagkatapos sinabi nila, isasaulit namin. Merong silang pagkakumbinsi na tama ayon sa salita ng Diyos at kalooban ng kanyang pamamaraan. So wala silang masabi, kundi sila'y sumunod bilang bayan ng Diyos. So ito mga kapatid, ang ating dapat matutunan. Alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, hindi tayo tatantanan ni Satanas. Kailangan natin ng pagsisisi, kailangan natin ng makadiyos na paraan. May mga paraan na kailangan magpatawad sa isa't isa at magmahal. May paraan na kailangan gawin sa makadiyos at biblical na paraan. Yung pangalawa dito, sa isang maikli lamang, yung kanyang pamumuhay. Ayon din sa kanyang pananampalataya. Sa verses 14 to 19, ay makikita natin si Nehemiah 12 years after this confrontation. Hindi niya ito sinulat ng panahon ng konfrontasyon. Na nauwi sa kaayusan. Naayos ang problema. At pag ayos na ang problema, wag nang halukayin, tama na, tapos na yan. At 12 years later, ito yung kanyang sinabi, verse 14, yung kanyang credibility. Ito yung parang footnote sa kanya. At gusto niyang i-share sa atin ang kanyang kredibilidad. Hindi para magyabang, kundi para ipakita anong ibig sabihin ng may takot sa Diyos. Anong ibig sabihin ng lingkod ng Diyos? Anong ibig sabihin ng merong concern talaga sa karangalan ng Diyos? And so we see here yung kanyang pagpapaliwanag. Sa verse 14, nakikita natin na hindi niya tinake advantage ang kanyang position bilang gobernador. Hindi niya sinamantala. Hindi kagaya ng mga nauna sa kanila. At maraming mapagsamantalang mga leader at hindi lang yan sa lipunan, sa larangan ng politika. Marami yan sa looban ng iglesia. Kaya mag-ingat tayo ng mga leader dito. Mag-ingat din tayo kung ikay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na manguna. Kailangan dito ay tumingin tayo sa Diyos na soberano, may pagkatakot sa Kanya, at may paggawa at pagkilos ng ayon sa kanyang pananalita. Pahayag salita ng Diyos. So ginawa niya ang nararapat sa paningin ng Diyos, walang pananamantala sa kanyang posisyon at kapangyarihan. Sa verse 15 and B and 18b, makita natin dyan na siya'y may takot sa Diyos. May takot sa Diyos. Sinabi niya, ngunit iyon ay hindi ko ginawa yung pananampantala ng mga nauna sa kanyang leader dahil saan? Sa takot sa Diyos. Maganda yung series na pinangaral sa atin dito tungkol sa fear of man. Takot sa Diyos. Yan ang panimula ng karunungan. Paano harapin ang mga sitwasyon ng buhay kung walang takot sa Diyos? Walang pag-iisip sa kanyang karangalan. Walang pagmamahal sa kapatid. Walang pagkaawa sa mga aapektuhan nito. Pero si Nehemiah, nakita natin ang proseso ng lahat.
ang kanyang motibasyon, ang kanyang mga pamamaraan, dahil may takot sa Diyos. Anong motibasyon mo, kapatid? May takot ka bang totoo sa Diyos? Dapat katakutan sapagkat siya ang Diyos na nagwawasak, nagpaparusa, naghahatol. Siya din ay mahabaging Diyos na patuloy na nanawagan sa inyo, mga bata at mga kabataan, magbalik loob kayo sa Diyos. Hindi niya palalangpasin ang lahat ng inyong salita at gawa ng labag sa kanyang salita. Mga kaibigan, matakot tayo sa Diyos. Matakot ka sa Diyos. Mga kapatid, matakot tayo sa Kanya. Siya'y Ama natin, subalit siya'y humahatol sa atin. Wala nang sumpa, subalit may epekto ito sa pagharap natin, mga kapatid. Haharap tayo sa Kanya. Gusto ba nating mapakinggan pagharap niya? Welcome, good and faithful servant. O mga kapatid, gawin natin ito. And then siya ay very generous sa verse 17 and 18. Bukod dito nagkaroon sa aking hapag 150 katao ang mga Hudyo na mga pinuno bukod sa pumunta sa amin mula sa mga bansang nasa palibot namin. Ang inihanda namin sa bawat araw ay 1 baka at 6 na tupang pinili. Ang mga manok ay inihanda rin para sa akin. Ang bawat 10 araw na maraming sari-saring alak. Gayon din ang kabilang lahat ng ito ay hindi ako humingi ng pagkain palustos para sa tagapamahala dahil mabigat na pasanin sa paggawa na nasa taong bayan. Anong prinsipyo ang tinuturo sa atin dito? Sa taong may takot sa Diyos. Siya ay very generous. Hindi siya maramot, lalo na sa kapatid na nangangailangan at naghihirap. Kumusta tayo, mga kapatid? Napaka-generous ng ating Diyos sa atin. Sinid lang tayong wala ayon sa unang Timoteo, at wala rin tayong alis sa mundong ito. Kung ano mang meron ka dito dahil sa generosity ng ating Diyos. And so, dinidiman niya sa atin ang maging mapagmalasakit at maging generous sa mga kapatid, lalo na sa mga naglilingkod sa Kanya. And then siya may commitment sa gawain ng Diyos. Sa verse 16, itinalaga ko ang aking sarili sa gawain ng pader. Focus siya sa gawain ng Diyos. Hindi siya sinamantala mag-business doon at magpayaman, kundi siya ay nakafocus sa kaharian ng Diyos, sa karangalan ng Diyos. Where is your focus? Sa iyong gawain. And then finally, yung kanyang approval sa verse 19, O aking Diyos, alalahanin mo para sa aking ikabubuti ang lahat ng aking ginawa para sa bayang ito. Hindi approval ng tao, hindi para purihin, hindi para magyabang, kundi ang Diyos na nagligtas, na nagtubos sa Kanya, na nagdisiplina sa kanila, na naglagay sa puso niya na itayo ang pader. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay gusto kong gawin para sa iyo. Mga kapatid, ginagawa mo ba ang iyong paglilingkod para sa Kanya? At ang approval ba ay hinahanap natin, hindi sa tao, kundi sa Diyos upang parangalan ang Diyos natin. So ito, mga kapatid, ang prinsipyo sa pagharap ng mga krisis, sa mga kasalanan, mga problema sa pamilya, sa iglesia, ay tumingin tayo sa Diyos ng may pagkatakot at gawin natin ang ayon sa Kanyang pinahayag na salita. Sa tulong ng Espiritu Santo at sa gabay ng banal na kasulatan. Tingnan natin si Nehemiah sa kanyang pamamaraang makadiyos at sa kanyang pamumuhay na may integridad, alang-alang sa kapurihan ng Diyos. Mga kapatid, tayo ay tinawag ng Diyos. At tayo kabilang sa kahariang hindi mawawasak magpakailanman. Kaya tayo ay magpakita ng pag-ibig sa isa't isa sa 1 John chapter 3 and chapter 4. Kung hindi ka nagmamahal sa iyong kapatid na iyong nakikita,
Paano mo mamahalin ang Diyos na hindi mo nakikita? May the Lord be merciful and gracious to us. At muli, mga kaibigan namin, may prinsipyo dito na tinuturo. Hindi ayos ang relasyon mo sa Panginoon kung hindi ka Kristiyano, kung hindi ka mananampalataya. Ikaw ay makipagkasundo sa ating Diyos, mga bata at mga kabataan, at ikay mapabilang sa kaharian ng Diyos. Alam mo, yung apple of the eye ng Diyos sa mundong ito, ang kanyang iglesia na minamahal. Dalangin namin na kayo ay magsisi at maligtas kahit bata pa lang kayo. Makatagpo kayo ng habag ng kaligtasan at maging miyembro kayo ng iglesia ng Panginoon. Mga miyembro, ingatan natin ang iglesia ng Panginoon. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, muli, may kami ng tawad sa lahat ng aming kasalanan at mga maling pamamaraan sa pagharap namin sa mga kamalian at kasalanan ng bawat isa. Tulungan mo kami na muli alalahanin ng iyong dakilang pag-ibig. Matuto kami sa iyong lingkod na Nehemia. Kami mag-ingat sa aming mga sarili. Alang-alang ito sa kapurihan ng iyong pangalan. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.